Masasabi nga natin ang Honda Beat Fi ang isa sa mga reliable na motor kung naghahanap tayo ng mga pang-service pang araw-araw. Bakit ba naman hindi? Napakadaling isingin sa traffic, napakatipid po ng gasolina, may napakalawak na footboard, at isa pa ay may napakagandang technology. Isa na nga dito yung kanyang fuel injected. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit pasok ang motor na to sa top 5 best-selling motorcycle dito sa Pilipinas. At kung hindi ako nagkakamali, pang-apat po ang Honda Beat Fi sa may pinakamaraming motor na naibenta dito sa Pilipinas. At tong nakaraan nga lang po may inilabas ang Honda na latest version nitong motor na to. Pero after nga mailabas ng Honda Philippines ang latest model ng Beat Fi, ay meron na namang bagong modelo ang nilabas ang Honda Indonesia. Ito po yung kanilang mga itsura. Pero sa video na to mga pare, pag-uusapan natin dito itong Honda Beat Fi Street. Sa forma pa lang nitong motor na to mga pare, masasabi ko na talaga ito yung pinakamaporma na Honda Beat sa lahat ng generations. At makikita po natin sa katawan nito, mas naging brusko yung forma nito kumpara doon sa mga previous models. So tara mga pare, alamin natin kung ano ba yung mga specs at features ng motor na to. Unahin muna natin sa kanyang makina mga pare ko, no? Meron po itong 4-stroke, single overhead cam at merong enhanced smart power. Yung diameter po ng kanyang bore and stroke, meron po tayong 47mm sa bore at 63.1mm sa kanyang stroke. So mapapansin natin dito, medyo mahaba yung kanyang stroke compare sa bore. Para sa akin yung ganitong design no okay kasi normally kapag bibili tayo ng Honda Beat, hindi naman natin to pang wawaswasan Karamihan po ng bumibili dito gagawin pang araw-araw or mga pang grab, pang angkas, lalamove. Basta yung gagamitin nila pang everyday, yung tipong hindi malakas sa gas. Ito yung isa sa pinaka-perfect na motor na pwede nyong bilhin. So dito sa ganitong engine design mga pare ko, nakafocus yung ganito sa torque. So para sa akin okay kasi kung for everyday use, hindi naman tayo ma-top speed, kailangan natin ng torque sa pang araw-araw natin na biyahe. Mga pang overtake, yung mga papaahon, kung medyo malaki kayo or kung may mga dala kayo, basic sa kanyang makina to. Tapos yung kanyang engine displacement is 109.5cc. Yung ganitong makina mga pare ko, same ito ng makina, yung latest version pa rin ng Honda Beat dito sa atin. Tsaka yung mga Honda Genio. Iba rin po yung makina nung Honda Beat na ganito po yung itsura. Bigyan ko kayo ng idea. Yung stroke po ng Honda Click 150 ko is 57.9. So talagang dihamak na napakahaba ng stroke nito. Kaya nga gaya na sabi ko kanina, malakas talaga yung torque nito. Kung gagamitin natin ito pang everyday, lagi kayo may angkas, okay na okay itong motor na to. Tapos meron itong compression ratio na 10:1, which is okay kapag mga ganitong air-cooled lang. Kasi hindi tayo pwede mag-expect ng mataas na compression ratio sa mga ganitong air cooling system. Normally kasi yung mga matataas na compression, mga 11:1, ang required na cooling system na kasi doon, liquid cooled, which is yung mga Click 125. Pero ang kapalit naman nun, mas malakas na bato ng makina. Pero kaya nga ng sinabi ko kanina mga pare kay, bibili natin itong motor na to, hindi pang waswasan, pang everyday use talaga. Kaya hindi natin kailangan ng sobrang speed dito. Yung makina nito kaya magbato ng 6.6 kilowatts at 7,500 RPM. At yung kanyang maximum torque na tumataginting na 9.2 Nm at 6,000 RPM. At syempre mga pare ko, yung makina nito is fuel injected kaya napakatipid po sa gas ng motor na to. Isa yun sa mga dahilan kung bakit naging mabenta itong Honda Beat Fi dito sa Pilipinas sa sobrang tipid ng kanyang gasolina. Kahit ako kung bibili ako ng motor na pang everyday use, ang first choice ko talaga itong Honda Beat Fi compared dun sa ibang brand. Ito kasi subok na talaga itong motor na to Sa mga suspension natin mga pare ko, sa unahan meron po tayong telescopic fork. Tapos yung likod, naka monoshock po tayo dyan. Yung side mounted. Tapos sa mga gulong nito mga pare ko, natuwa ako, sobrang lapad na niya. Sa unahan po meron tayong 100/90. Size 12 po. Tapos tubeless yan. Yung likod naman po is 110/90. Size 12 at tubeless po yan. Medyo lumiit po yung diameter ng kanyang mags, pero lumapad naman yung gulong. Pero yung mga 12 inches naman na mags mga pare ko, hindi naman siya din ganun kaliit tingnan. Kumbaga maganda pa rin siya sa mata. Tsaka yung kanyang gulong nakadagdag brusko dito sa kanyang katawan. Para sa akin, ang lakas talaga ng appeal yung mga ganitong malalapad yung gulong. Kaya nga yung Honda Click ko, nilaparan ko yung gulong Kasi ang ganda talaga tingnan. Lalo dito sa Honda Beat. Mas bumagay talaga sa kanyang body. Tapos samahan nyo pa nga yung kanyang kulay ng mags may pagka bronze finish. Sa mga preno sa unahan po, meron tayong single piston, single disc na hydraulic or disc brake. Sa paggamit ko naman ng Honda Click base sa mga nagamit ko nung mga nakaraan, ang lakas po talaga ng preno nito sa unahan kahit naka single piston caliper lang tayo. So ingat-ingat lang kayo kapag gagamitin nyo yung Honda Beat. I-familiarize nyo muna kapag first time nyo gagamitin yung mga ganitong motor. Sa likod is naka drum brake. Ang ano ko naman dito, medyo may delay siya ng konting-konti kapag mamemreno kayo. Unlike dun sa mga disc brake, kapag preno mo, on time kakagat siya, pero dito sa drum brake, may konting delay Kaya hindi talaga
reliable yung mga ganitong drum brake sa mga biglaang preno. Actually, hindi naman talaga pinipreno yung likod lagi eh. Normally talaga ang mga pinipreno kapag nagdadrive tayo yung unahan. Kasi yung likod kapag medyo napalakas yung preno mo, skid ka talaga agad-agad. Pero dito sa front brake, hindi masyado to magi-skid eh. Kasi yung weight natin, kapag namareno tayo sa unahan, doon napupunta sa pinaka front wheel. Kaya nangyayari, mas kumakapit yung gulong natin. Unlike sa likod, kapag namareno tayo, sabi ko nga kanina, yung weight natin napupunta sa unahan, kaya yung likod is gumagaan, kaya nagkakaroon tayo ng skid. Kaya kumbaga yung drum brake na to, pang-alali lang to eh. Ang pinakamagandang gamitin pa rin talaga yung front brake natin. Syempre, meron tayong combi brake system na kung saan kapag namareno po kayo ng likod, may sumasama sa unahan ng konti. So, kapag may mga ganitong technology yung motor nyo, combi brake system, talagang ramdam na ramdam nyo yung stopping power niya. Unlike dun kapag mamemreno lang kayo ng likod, may konting pag-skid. Pero dito, since kasama ng konting unahan, talagang ramdam na ramdam nyo. Sa seat height naman niya, meron po tayong 742mm. Para sa akin, yung mga ganitong seat height, talagang swak na swak sa mga average Filipino height. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit isa to sa mga top best-selling motorcycle dito sa Pilipinas. Madaling i-maneuver, mababa yung seat height, kaya mas maraming mga Pinoy ang pwede ito i-drive. Kasi tayo mga Pinoy, hindi naman tayo binayaan ng sobrang tangkad. Kaya dito sa Honda Beat, maraming pwedeng may-ari nito kasi mababa yung kanyang seat height. Yung bigat pala ng motor na to nasa 89 kilograms, which is okay din sa kanyang engine displacement. Yung ating oil capacity nitong motor na to, no, base dito sa kanyang website dito sa Honda Indonesia, meron po itong 0.65 liters. So yung 1 litro, napakarami nyo pa rin matitira. Pinakamaganda dyan, gamit kayo ng takalan para hindi sumobra or kumulang kapag mag-change oil kayo. Tapos yung kanyang fuel tank capacity na may 4.2 liters. Para sa akin, kahit hindi naman umabot ng 5 liters itong kanyang tanke, napakatipid naman po sa gasolina ng motor na to, ayos na din sa isang full tank, napakalayo po ng mararating nyo. Okay, tingnan naman natin yung ibang features nitong Honda Beat Street. So itong motor na to, gumagamit na din ito ng digital panel meter. So maganda to, napaka-futuristic na ng design, wala na tayong analog na makikita, all digital na. Kapag kasi digital na ang ginamit sa isang motor, is napakarami na po nating information na makikita. Unlike sa mga analog, straight to the point, may mga speedometer. Pero dito, good thing marami na tayong info na makikita. Bukod doon, napakaganda pa tingnan dito sa ating handlebar. Sumunod, meron din po itong anti-theft alarm. Normally, yung mga ganito makikita natin sa mga Honda Click 150, yung mga ADB, PCX, pero dito, meron na rin siyang ganitong features. Kapag naka-activate po kasi itong anti-theft alarm, kapag may umupo sa motor nyo, tutunog po yung motor nyo ng paulit-ulit. Or kapag may gumalaw sa motor nyo, mano-notify kayo. Lalo kapag nasa malapit kayo, makikita nyo, malalaman nyo kung may gumagalaw sa motor nyo or wala. Nang sa ganun, matcheck natin kung may nagnanakaw or hindi. Sumunod mga pare, kayo meron itong brake lock lever. Maganda yung ganitong features kasi kapag naka-side stand tayo, tapos nagparada tayo sa medyo papalusong, prone kasi yun na bumulusok yung motor natin since naka-side stand lang tayo. Ang ending, magagasgas yung motor natin, matutumba. Pero kapag may brake lock lever tayo, i-activate nyo yan kapag nakaparada kayo or naka-side stand kayo sa medyo pabulusok na kalye. Nang sa ganun, hindi madadamage yung motor natin. Isa pa sa nagpaporma dito sa motor na to, bukod sa kanyang napakalapat na gulong, yung kanyang naked handlebar. Yung mga ganitong forma, lakas maka-offroad Sobrang ganda para sa akin yung mga ganitong design ng mga scooter. Kaya yung mga PCX at ADB, natutuwa talaga ako sa handlebar naka-naked handlebar. Nakadagdag angas dito sa overall body design ng motor. Ang maganda dito sa kanyang susian, kasama na rin po yung bukasan ng upuan natin. Yung dating Beat kasi, nakahiwalay pa yung susian ng upuan. Pero dito, nasa isang location na lang. So kung bubuksan natin yung upuan natin, hindi na hassle. Pipindot na lang tayo dyan at ma-open na natin yung upuan natin. Unlike dati, uhugutin nyo pa yung susian nyo dun sa may ignition. Tapos isasaksak nyo pa dun sa susian na malapit sa may upuan. Diba? Medyo hassle. Pero dito, magkakatabi na sila as in isang location na lang talaga. Sumunod, gumagamit po ito ng LED headlight, itong Honda Beat FI na street. Ang maganda kasi dito sa mga LED, matagal po yung lifespan nito. Taon po ang inaabot bago talaga ito masira. At the same time, mas malakas po yung buga nito compared dun sa mga bulb type. Tsaka kung titingnan natin yung kanyang headlight, napakaangas. Mas umangas to compared dun sa bagong nilabas na Honda Beat dito sa Pilipinas. Mas gusto ko yung design nito. Tsaka yung kanyang color combination, ang ganda ng pagkakadesign dito. Yung sticker, pati yung kanyang paint ng body, tumerni dito sa may kanyang gulong. Yung kanyang underseat compartment pala mga pare ko, meron itong capacity na 12 liters. So dito, hindi naman siya ganun kalaki, hindi rin naman siya ganun kaliit. Kumbaga, bagay na bagay to kung pang everyday use talaga natin. Pero kung long ride mga pare ko, pwede din kasi meron tayong napakalapad na footboard na kung saan pwede tayong magpatong ng bag dyan or maglagay tayo ng top box or GB box dito sa Honda Beat na ganito. So marami tayong madadala. Yun yung mga advantage talaga ng mga ganitong may footboard Kung ayaw nyo mag top box, o pwede kayo maglagay ng bag dyan sa may footboard natin. Sa mga kulay ngayon mga pare kayo, meron lang tayong dalawang kulay dito. Meron tayong street
street brown at merong street black. Para sa akin, ang pinakamaporma sa dalawa na to, itong street black. At kung tatanungin nyo kung lalabas ito sa Pilipinas, 100% mga pare lalabas ito sa atin. Kaso hindi pa natin sure talaga kung kailan yung exact date. Kasi kakalabas lang din ng bagong Honda Beat sa atin yung pinaglumaan ng mga Indonesian. Napapansin ko lang talaga yung Honda Beat sa atin hindi siya updated. Unlike sa mga PCX, ADB, tsaka sa Click, kung ano yung lumabas sa Indonesia, yun agad yung nilalabas din sa atin. Pero dito sa Honda Beat, delay po ng isang model. Yung pinaglumaan nila, kakalaunch lang po sa atin. Tapos ito, may bago na naman silang modelo ng Honda Beat. Hindi natin alam kung kailan to idadala. Base dun sa history ng pagdadala ng Honda Beat dito sa Pilipinas, taon po talaga yung aabutin kung i-expect natin na dadalhin yung ganitong model dito sa Pilipinas. Kasi kakalaunch pa lang talaga ng pinaglumaan nilang Honda Beat dito sa Pilipinas. Pero kung ang tanong nyo is lalabas ba? Lalabas to mga pare 100%. Pero palagay ko medyo matagal-tagal pa dadating ito sa isla ng Pilipinas. So yun lang mga pare ko, maraming salamat po sa nanood. Sana po nabigay ko po sa inyo yung mga information na kinakailangan nyo para malaman yung specs at features dito sa Honda Beat Street FI. So yun lang po mga pare ko, magandang araw po. Thank you for watching.